Sabi ni Tito Jamie, iwan na raw at ibenta ang mga di naman kailangan. Pero parang buong bahay talaga pa rin yung binitbit mo rito sa probinsya. Hindi na uubos yung ina-unload mong kahon mula sa pickup truck. Huwag kang maingay. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Ay, mga libro yan. Alam mo namang yan lang ang hilig ko, magbasa. Uso na ang digital reading platforms ngayon, no? Ikaw na lang ate yung nakikita ko nagbabasa pa ng mga librong pisikal. Mamaya ka na lang magtatatalak dyan. Tulungan mo ako dito sa isang kahon ng mga libro. Mabigat eh. Baka mahulog ako kapag akong nagbaba nito. Abutin mo muna. Ay nako, ayoko na. Masakit ng likod ko at isa pa, masisira tong kuko ko. Ang mahal ng pagpapasoft gel extension ko rito tapos masisira lang sa pagkakargador. Ay nako, papasok muna ako sa loob. Kukuha ako ng gloves para hindi masirang kuko ko. Soraya, tulungan mo muna. Magandang hapon, miss. Ako na lang ang tutulong sa'yo. Nakakahiya. Nahulog ako at nasalo ng lalaking to. Paano na lang? Anong gagawin ko? Siguradong pulang-pulang mukha ko sa kahihiyan. Miss? Okay ka lang? Miss, nasaktan ka ba? Miss? Oo. Nasaktan ka? Saan? Pero nasalo naman kita. Saan masakit? Hindi. Ang ibig kong sabihin, oo, okay lang ako. Hindi ako nasaktan. Pwede mo na akong ibaba. Salamat. Oo nga. Di pa pala kita na ibababa. Eto. Ako nga pala si Aldrin. Nakatira ako dyan sa katapat na bahay kasama ko ang mga magulang at kapatid ko. May family-owned hardware din kami sa bayan. Tulungan na kita. Ako na magbababa na ibang kahon. Nahulog pa tong isa at kumalat ang laman. Wow! Ang dami libro! Sa'yo lahat to? Oo. Parehas pala tayo. Mahilig din ako magbasa at mangolekta ng mga libro. Aba. Ano tong nasasaksihan ko dito, ah? May nakilala ka na agad at nakapag-moments na kayo kahit saglit lang ako nawala? Ano ba, Soraya? Nakakahiya ka. Huwag kang ganyan. Tinulungan lang ako ng tao. In fairness, awala si Kuya. Gwapo, matangkad at mukhang mabango kahit medyo on the dark side. Tall, dark, and handsome ang datingan. Hi. Ako nga pala si Aldrin. Diyan lang sa tapat ng bahay namin. I know. Narinig ko kanina. At narinig ko rin hindi man na nagpakilala tong kausap mo. Ay, nakakaloka kanina. Ito na nga ang yummy na palay lumapit na, yung pasinusunggaban. Ginawa mo pa akong manok. Huwag ka nga makulit. Baka marinig tayo, nakakahiya. Pwedeng malaman ang names nyo if you don't mind. Of course we don't mind. So, this is my cousin and best friend, Nina. At ako naman si Soraya, at her service. Magpinsan pala kayo. Nice to meet you both. May handshake. Ang laki ng kamay at ang tigas. Bubuhatin ko na itong mga kahon, ha? So, paano? Papasok ko na ba ito sa loob? Sure! Sige, sa may labas ng pinto ko na lang ilalagay. Mabilis lang to. Huwag na sa labas, ipasok mo na lahat sa loob. Okay, sige. Relax lang kayo dyan. Ako nang bahala. Kita mo yan? Ang laki ng biceps. Tapos kita sa likuran ng manipis niyang t-shirt yung muscles ng likod niya. Ang hot! Hindi ko masyado naaninag yung harap pero mukhang may abs. Soraya, tama na please. Oo na, titigil na ako. Pulang-pula na yung mukha mo. Hinihingal ka pa. Baka himatayin ka pa dyan sa kaba. Masisipa ako ng tatay mo. Inom ka muna. Pasensya na ha, bottled water lang ang meron kami. Hindi pa malamig. Okay lang. Tubig lang din naman ang kailangan ko. Nasaan na nga pala ang pinsan mo? Bigla na wala. Hindi ko rin alam eh. Kanina nandito lang.
Ito nag-chat si Soraya. Bibili lang daw siya ng merienda. Nako, don't mind me. Kung para sa akin yung merienda, wag na. Naipasok ko naman na lahat ng kahon. Samahan na lang muna kita hanggang di pa bumabalik ang pinsan mo. Naku, wag na. Umuwi ka na. Ang ibig kong sabihin, ayokong makaistorbo. Baka may gagawin ka pa. Ayos lang naman ako dito. Pwede ko ba makita ang book collection mo? Kahit hindi ngayon, kapag naayos mo na lang, or pwede naman kitang tulungan magayos. Bakit? Sabi ko nga kanina, di ba? Mahilig din kasi ako magbasa. May mini library ako sa bahay. Kapag may time ka, pwede kitang i-tour. Bakit nga? Librarian ka ba? Kapag may library sa bahay, librarian agad. Hindi ba pwedeng book collector lang and reading enthusiast? Ay, sorry Hindi kasi talaga ako sanay makipag-usap sa mga tao. Don't say sorry. Hindi naman ako na-offend. Maganda at marangal na trabaho naman ng pagiging librarian. Nina, tumatawag lang sandali ang kapatid ko. Uuwi muna ako. Salamat dito sa tubig Salamat din sa tulong mo. Bye Nina. See you. Kapal lang alikabok. Parang kahit i-vacuum cleaner ko, hindi malinisan to. Ay, alam ko na. Basang-basahan at mop na lang. Hala, sira bang bumbilya o pundido? Parang mamamatay pa ang ilaw dito sa attic Baba na lang muna ako. Baka biglang mawala ng ilaw. Wala pa naman akong dalang cellphone. Ay, kabayo! Bakit biglang sumarang pinto at iindap-indap pa ang ilaw? Namatay pa ang ilaw. Paano ako bababa nito? Bahala na. Kakapain ko na lang. Sana lang hindi ako mahulog sa hagdanan pababa. Ay, kabayo! Napatid pa ako! Biglang bumukas ang ilaw. Kahon? Bakit may kahon? Paano nagkaroon ng kahon dito sa sahig? Parang wala naman to rito kanina. Bakit nakalak tong attic? Akala ko nandito si Nina. Baka bumaba na. Pero hindi ko naman siya nakita. Ay naku, kakaloka. Sabi niya tulungan ko siya maglinis ng attic para ilalagay niya sa loob ang mga libro niya tapos wala naman pala rito. Makababa na nga. Ay, si Tito Jimmy tumatawag. Hello, Tito? Soraya, kamusta kayo ni Nina dyan? Ay, okay naman po, Tito. Naipasok na namin yung mga gamit na dala niya kanina. Aayusin na lang po namin at maglilinis ng buong bahay. Sige. Bukas ng umaga pa ako babiyahe, dala ang huling batch ng mga gamit natin. Pagdating ko, tutulungan ko na lang kayong maglinis. Naku, Tito, sa isang araw pa naman yung bukas ng boutique and flower shop namin ni Nina sa bayan. May free time pa kaming dalawa. Kami na lang po maglilinis. Pwede na rin kami magtayo ng cleaning service. Nakaisip ka na naman ng bagong business venture. Syempre naman, Tito. Ang hirap ng buhay ngayon, no? Dadagdagan namin ang kikitain namin para may pambayad ng tax. Panggastos ng mga korap na politiko. Ikaw talaga. Naisingit mo pa yan. Sige na, babay na. Bukas na lang. Sige po, ingat po. Makababa na nga lang. Wala naman yata talaga si Soraya sa loob ng attic. Alam ko na. Bibili muna ako ng ulam sa karinderyang nakita ko kanina. Ang weird nitong kahon. Ang alikabok ng buong paligid. Pero itong kahon kung saan napatid ako, ang linis. Parang hindi tinatabla ng alikabok. Ala, may daga yata sa loob ng kahon eh. May gustong kumawala mula sa loob. Ay, anong gagawin ko?
ako sa daga. Ay, bahala na nga. Bubuksan ko na lang. Ano to? Tumigil na sa paggalog. Ano to? Dalawang tela? Bikini? Bikining itim? Hindi to dapat makita ni Soraya. Aasarin ako nun. Baka sabihin pa niya sa akin to. Itatago ko na nga lang. Uy, paano naman kikita ang shop natin kung lagi ka lang nasa sulok? Paano kung wala ko rito? Sino magtitinda sa mga clients? Ay, o sige ganito. Mag-training ka na wala ako. Bibili ako ng agahan. Iiwan muna kita rito. Wag! Huwag mo kong iwan dito. Uy, please. Huwag kang umalis. Ako na lang yung... Ikaw na lang bibili ng agahan? Talaga ba? Lalapit ka pa nga lang sa ibang tao, nanginginig ka na sa kaba. Nahihiya nga ako eh. Sabi ko naman kasi sa'yo, sa opisina lang ako pwede. Hindi ako pwede sa mga ganitong may customer interaction at service-related industry. Pagbili nga lang sa tindahan, hirap na ako. Bakit kasi pinag-resign mo ko tapos inayang magnegosyo? Hello, Earth to Nina! Nakalimutan mo na ba na lumipat tayo ng probinsya dahil sa galit ng tatay mo nang malamang binubuli ka sa opisina ninyo? Kay Tita Jimmy nga galing ang kapital ng negosyo natin, di ba? Kaunti nga lang yung ambag ko eh. Pero naalala ko na may mga kaopisina mo. Mga hayop sila. Ay, Soraya, ang bibig mo. Eh bakit? Totoo naman ah. Mga hayop talaga sila. Ginagawa kang utusan kahit supervisor dapat ang posisyon mo based sa educational background mo. Tapos lagi ka pang inuutusan magtimpla ng kape ng mga hayop na yon. Feeling nilang gaganda nila yung ang kakapal lang naman ng mga makeup. At eto pa, hindi ka pa pinapasahod on time. Ikaw na tong halos sa opisina na tumira, hindi ka pa sumasahod na maayos. Uy, Soraya, huwag kang maingay. Baka may makarinig sa'yo nakakahiya eh. Kakainis ka naman ang aga-aga. Hey! Kailan ka ba kasi matututo, Nina? Magkaroon ka naman sana ng kaunting self-confidence lang. Matuto ka magreklamo sa iba. Sa akin ka lang nakakapagsalita ng pabalang eh. Sa iba, hindi ka makatingin ng diretsyo. Lagi ka nakayuko, nauutal ka. Hindi ka naman bulol. Wala ka lamang diferensya. Pero kapag may ibang tao, minsan nangangatal ka pa sa takot. Hindi ka naman nila kakainin eh. Ano sila, dinosaur? Soraya, alam mo naman. Oo, alam ko. Nabuli ka nung bata pa tayo hanggang sa pagtanda mo na. Hindi ka naman kasi nagsusumbong sa akin o kay Tito Jimmy. Pero dati pa yon, mag-move on ka na, Nina. Hindi na ikaw ang dating payatot at maliit na Nina. Soraya, huwag ka nang maingay, please. Nina, uulitin ko, matangkad ka. Baduy nga lang, pero sexy. Makapal lang ang salamin mo, pero kapag isinuot mo yung bigay kong contact lens sa'yo at binawasan mo yung kilay mo na parang gubat sa kapal, it would really make a lot of difference. Makikita mo na, maganda ka naman talaga. Uy, Soraya, huwag ka na sabing makulit eh. Baka may makarinig pa sa'yo, maniwala pa sa sinasabi mo. Nakakahiya, sabihin pa nila, ilusyonada ako. Lukalakang to. Anong... Ayan, may client. Nina Raya Shop, how can we help you? Uy, Aldrin! Uy, Aldrin! Sakto, andito ka ulit! Lalabas muna ako Pakitulungan naman si Nina magbenta. Saglit lang ako. Bibili lang ako ng almusal, tsaka magpapahangin at na high blood ako ng bongga. Huwag ka nang bumili ng breakfast. Dinalan ko kayo. Bakit? Naparami kasi ang luto ni nanay ng sopas kanina. Naisipan ko na dalhin na lang sa hardware namin at dito na ang sobra. Nabigyan ko na ang mga tauhan ko. Para sa inyo talaga itong dala ko. Amazing! Panalong-panalo talaga na laging sobrang niluluto nyo. Parang isang buwan na kami rito, lagi kang may dalang almusal. May karinderya ba kayo at laging ang dami magluto ng nanay mo? Soraya, nakakahiya. O siya, biro lang yon. Salamat sa pagkain. Pero wait lang, dito muna kayo. Bibili na lang ako ng soft drinks. Kahit may stock pa sa ref sa loob. Para lang maiwan ko kayong dalawa. Uy, Soraya. Uy, Aldrin kapag may customer, alam mo na. Oo, sige. Ako nang bahala. Don't worry, Aldrin! Tatagalan ko pagbalik!
Nina, kain ka na. Salamat. Pero mamaya na lang. Busog pa kasi ako eh. Yan ba yung busog? Kumakalam na nga sikmura mo eh. Sige, kung ayaw mo kumain dahil nahiya ka sa akin, eto na lang ang tingnan mo. Ano to? Buksan mo para malaman mo. Oh my gosh! Limited hardbound edition ng book na hinahanap ko. Saan pa nabili? Pwede mong ituro para makabili rin ako? Wow, kaya mo naman pala magsalita ng diretso at nakangiti ka pa. Ang ganda mo talaga. Sobra. Ano? Ano kasi, dalawang na-order ko. Sobra, kaya nagkamali ako ng click sa quantity. Sa'yo na lang yan. Yung isa. Talaga? Sige, magkano? Babayaran ko. Naku, wag na. Isipin mo na lang. Welcome gift ko sa'yo. Gift? Bakit? Welcome gift nga eh. Yun na ang reason. Ay, teka. May customer. Don't worry. Ako nang bahala rito. Nina Raya Shop, how can we help you? Hi. Buti may bantay pala. Kala ko kanina sa labas, walang tao sa loob eh. Buti naman hindi niya napansin si Nina. Sir, ano palang order nyo? 5 dozen na red roses. Kaya niyo bang i-arrange to ng biggest flower wreath? I want to surprise someone. Shh, Nina, okay ka lang? Anak, may mga bagong labang damit sa washing machine. Naiwan na ata, parang kagabi pa ito dito eh. Hindi ba yun mamamaho kapag hindi na ibalad sa araw? Papa, hindi po. Tuyo na po yan. Automatic ang washing machine na binili ni Soraya. Kukuhanin ko na lang po. Sige, kunin mo na. Lalabas muna ako. Sabi ko kay paring Estong, dyan sa tapat, maglalaro kami ng pusi matapos maggagahan. Doon na rin ako kakain sa kanila. Lagi naman maraming niluluto ang asawa niya eh. Sige po. Pero laro-laro lang po yan pa ha. Huwag na magpustahan, masama magsugal. Ikaw naman, pabayaan mo na kami. Inip na inip talaga kami, kaming mga senior. Mahirap pala kapag retired na. Wala nang magawa sa buhay. Papa, pwede naman kayong magnegosyo ng gusto ninyo. Dapat hindi lang kami ni Soraya ang pinondohan ninyo. Ang seryoso mo naman, anak. Ayos na yan, para wala na kayong amo ng pinsan mo. Kayo mismong dalawang boss. O siya, lalabas na ako. Ayusin mo na yung mga damit, ha? Opo. Oh my gosh! Anong nangyari dito? Bakit nag-shrink lahat ng underwear ko? Walang natirang maayos? Pero bakit nandito rin ang bikining itim? At sa lahat ng panloob na lumiit at nasira, ito lang ang maayos pa. Ay, naku. Bakit kasi naniwala ako kay Soraya na dapat labhan lahat ng undies ng isang salang lang dito sa automatic na washing machine niya eh. Para tipid sa sabon, tubig at kuryente. Dapat talaga kinamay ko na lang eh. Kaso may mga sugat ang kamay ko dahil natusok ng mga tinik ng rosas nung isang araw. Ay, nilabhan ko pa naman lahat ng panloob ko. Paano ngayon to? Wala akong underwear ngayon bukod dito sa ternong bikining itim na to na hindi ko alam paano napunta sa labada ko. No choice na ako. Kailangan kong maligo at magbihis para magpunta na ng tindahan. Lumuwas ng Maynila si Soraya para sa workshop ng flower arrangement. Kaya walang ibang tatao doon kung hindi ako lang. Pero, kaya ko ba talaga to? Kaya ko ba na ako lang mag-isa? Hello? Sino to? Ano ba, Nina? Ako to si Soraya. O bakit naman uutal-utal ka pa rin dyan, ha? Phone call na nga lang para ka pa rin binibitay kapag may kausap. Paano ka makakabenta ngayon yan? Bumalik ka na kasi dito. O dapat wag na lang ako magbukas ng shop ngayon. Teka, i-speakerphone kita ha. Masakit ang kamay ko eh. Nina, maraming piestahan ngayong summer. Maraming nag-order ng bulaklak at mga gown para sa mga sagala at iba pa. Kaya
Eh, sayang yung business natin kapag magsasara tayo kahit isang araw lang. Di ba sinabi ko na yan sa'yo? Hintay ka nga, asan ka na ba? Ang assistant na sinabihan ko baka mauna pa sa shop. Kakaligo ko lang, magbibihis pa lang ako. Naku, bilisan mo ha. Tanghali na. Driving pa rin ako papuntang Maynila eh. Huwag mo ibababa kasi inaantok ako. Magtsikahan muna tayo habang naghahanda ka para magpunta ng shop. Oh, sige. Wala naman akong choice kundi sumunod sa lahat ng sasabihin ni Soraya. Siyang nakakaalam ng mga bagay pagdating sa negosyo at pakikiharap sa mga tao. Ay, ito ang bikining itim. Nag-iisang underwear set na pwede kong gamitin. Isusuot ko muna to dahil wala naman akong pagpipilian. Sasabihan ko na lang si Soraya mamaya na bilhan ako sa Maynila ng mga ganito. In fairness, ang ganda ng tela nitong bikining itim. Malambot. Susuot ko na pati ang pang itaas. Parang masyado naman yatang pang push up to ng dibdib. Hindi kaya masikip to sa akin? Ay, bahala na. Basta isusuot ko na. Hello? Oy, Nina! Anong ginagawa mo? Bakit hindi ka na nagsasalita? Nina! Nina! Hey, Soraya, I have to go now. Sayang ang oras, maglalagay pa ako ng makeup. I don't want to talk to you right now at nakakadistract ang presence mo. Bye! Oh my freaking gosh! Looking at the full-length mirror, I can say na, ang ganda-ganda ko naman talaga. Huwag na kaya ako magsuot ng damit? Baka mas mabuti pa kung mag-bikini na lang ako. Total, perfect naman tong 36-24, 36 ko na vital statistics. Bongga! Good morning, Nina. Dinalan kita ng breakfast and lunch. Sorry, di ako nakapunta agad ah. May bulk order kasi kanina sa hardware. Nina? Parang nagbago si Nina. May kakaiba sa kanya. Pagkain daw. Gusto ba mamaya dalang kita ng dinner? What time ka ba magsasara, Nina? Hanggang 7 lang ang shop. Pero kung gusto mong agahan natin, fine with me. Nina? Nina, ikaw ba talaga yan? Uy, Aldrin! Ikaw pala! Don't worry about me. Binilhan na ako ni Jeric ng pagkain. If you want, ikaw na lang ang kumain ng dala mo. Oh, may mga customers pala. Miss Beautiful, magkano pa-arrange na isang bouquet ng tulips? Hoy, nauna akong pumasok. Ako muna bibili. Ako una nakakita kay Miss Beautiful. Ako ang unang bibili dito sa shop niya. Pumila kayo doon sa labas. Ay, naku. Bakit ako pipila? Ako na dito. Anong ikaw? Ako na unang pumasok eh. Uy, kung hindi ko sinabi sa inyo may magandang stuff dito. Hindi nyo nga papansinin itong boutique and flower shop na to eh. Hey boys, isa-isa lang. Ganun talaga kapag maganda, pinipilahan. Anyway, welcome to Naraya's. Let me assist you. One by one. Medyo matatagalan lang kasi masakit pa yung kamay ko eh. Pero if you wanna help me, I'd be more than willing. Nakakatawa naman na ang dami palang lalaki sa bayang to. Konti lang ang gwapo, pero pwede na rin ang iba. Ay, ang dami kong nakilala at naging kaibigan sa nakaraang 3 araw. Lagi na lang nilang sinasabing ang ganda-ganda ko at ang sexy ko raw. Music to my ears. Magugulat si Soraya pagbalik niya bukas. Bukod sa mataas ang benta namin, nagawa ko lahat ng pagbebenta at pag-arrange ng mga bulaklak ng mag-isa. May mga manly helping hands pala ko. Ang mga lalaking ayaw umuwi at gusto lang makipagtitigan at pakipagkwentuhan sa akin. Well, who could blame them? Ang ganda at ang sexy ko naman talaga. Hi, Nina. Uwi ka na ba? Sabay na lang ulit tayo. Wag na. Nag-drive ako ngayon.
Thanks for the offer though. May pupuntahan din kasi ako. Ha? Saan ka pupunta? Nina, good evening. Ano, alis na tayo? Sure, Jeric. Wait lang, let me get my purse. Oh, Aldrin, baka pwedeng ikaw na magsara ng shop ha? Iwan mo na lang sa bahay namin ang susi. Baka gabihin kasi ako eh. Thank you so much. Mwah! Come on, Jeric, let's go! Ano kaya nangyari kay Nina? Bakit ibang-iba na siya? Bukod sa itsura, nagbago rin ang ugali. At panay pa ang lapit niya sa Jeric na yun. Oo, alam ko halata namang nagkagusto si Nina kay Jeric. Nung una itong magpagawa ng flower arrangement. Nabitiwan pa nga niya librong bigay ko nung magkita sila. Di pa siya napakalinong nag-ayos siya ng mga rosas kaya nasugatan ng mga kamay niya. Pero hindi pa rin sila dapat magkalapit ng dalawa. Mukhang babayero yung Jeric na yun. Siguradong sasaktan lang niya si Nina. Ay nako, di nga niya pinansin si Nina nung una na sila magkita eh. Puro ako ang kinakausap ng Jeric na yun, kahit nakatitig na nga sa kanya si Nina. Ay, nakakainis! Ano ba nangyayari kay Nina? At ano ba na nangyayari sa akin? Para akong binibitay tuwing may nakikita akong mga lalaking nakaligid dito sa shop. Ay naku, makapagsara na nga lang. Pagkatapos ko rito, susundan ko sila. Baka kailangan bantayan si Nina para hindi siya abusuin ng Jeric na yun. Ako na lang magdadrive pa uwi. Nina, marami ka na nainom eh. Ang sarap pala ng ganitong pakiramdam. Para ako lumulutang. Eh, mas masarap pa akong pakiramdam na kaya kong ibigay sa'yo, Nina. Sumama ka lang sa akin. Akong bahala sa'yo. Nakikiliti ako, Jerry. Huwag dyan, huwag sa leeg ko. Ang init pa ng hininga mo. Pati kamay mo sa tiyan ko mainit din. Nina, halika na. Dadaling kita sa langit. Mas masarap ang pupuntahan natin na magkasama. Hayop ka! Bitawan mo si Nina! Mapagsahan ka! Pati babae lasing, iisahan mo pa! Aldrin? Si Aldrin nga. Bakit ka nandito? Nahanap mo rin ba ako? Bakit parang galit ka? Dahil ba iba ang kasama ko? Sorry na. Ang dami niyo naman kasing naghahanap sa akin. Ang saya-saya pala kapag pinapansin ng mga tao. Feeling ko I exist. I belong. Pero bukas ka na lang ha. Kasi umuwi na ako eh. Umuwi na. Nina, iuwi na kita. Sige, uuwi na ako. Kaya lang, umiikot kayo. Bakit kayo ikot-ikot lang? Huwag kang makialam dito! Kami ni Nina magkasama. Huwag kang umepal. Ako ang mag-uwi sa kanya. May gagawin pa kami. Kapag hindi ka pa tumigil, padudugin ko pa lalo yung mukha at ilong mo! Nina, huli ka na. Lasing ka. Hindi ka dapat sumasama sa mga lalaking may masamang balak. Huwag kang magmalinis, lalaki ka rin. Alam kong kursunada mo rin yung babae niyan. If I know, baka gusto mo pang makauna. Hayop ka! Tumigil ka na kung ayaw mong paglamayan ka na lang bukas! Pokrito ka rin eh. Gusto mo rin naman makascore kay Nina eh. Nagmamalinis ka pa. Hindi ka! Bastos ng bunganga mong hayop ka! Huwag ka nang magpapakita uli kay Nina. Kung hindi, papapulis kita. Nabidyoan ko na ang ginawa mo kanina. Walang consent ang ginawa mo dahil lasing at intoxicated ng alak ang babaeng kasama mo. Acts of lasciviousness yun. Papakulong kita kapag hindi ka tumigil. Kay Lamero! Ma! Sige! Tumakas ka naman, nyakis ka! Ayop na to. Buhatin na kita, Nina. Tara na, uwi na tayo.
Buti nandito ka na, Soraya. Hindi ko alam kanina kung paano ko ipapaliwanag kay Tito Jimmy kung bakit lasing na lasing si Nina. Buti na lang ikaw ang nagbukas ng pintuan. Nabasa ko yung message mo kaninang hapon kaya bumalik agad ako rito. Kanina ko pa rin tinatawagan si Nina pero hindi siya sumasagot. Ay, dapat bukas pa ako babalik dito eh. Hindi ko na tinapos yung workshop sa Maynila dahil nag-aalala talaga ako. Ano ba nangyari at nagkaganito yan? Ay nako, nagtataka rin talaga ako. Bakit bigla siya nagbago? Ibang-iba siya sa itsura pati sa personalidad, Soraya. Para bang may sumaping ibang katauhan kay Nina. Ay, kailangan ko ba maghanap na albularyo o magtatawas? Hindi, ako na munang bahala. Hintayin natin siya magising. I mean, ako pala. Bukas ka na lang bumalik o babalitaan na lang kita. O sige, salamat sa pagmamalasakit mo sa pinsan ko Aldrin. Naku, wala yun. Sana maging maayos na lahat. Ang hirap pakiramdaman ng nangyayari kay Nina. Hindi siya to. Hindi to ang Nina na kilala natin. Ay naku, alis na ako. Sabihan mo ako kapag may kailangan kayo Kahit anong oras, mag-message ka lang. Oo, sige. Salamat. Yung siya, sige. Tama si Aldrin. Hindi ganito magkikilos ang pinsan ko. Wala man siyang malay. Ang malaswang pananamit niya, ang makapal na kolorete sa muka, pati yung buhok niya. Hindi ganito si Nina. Hindi rin umiinom si Nina ng alak o beer. Ay, mas manang pa ang pinsan ko sa matatandang manang. Paano nangyari na sa isang iglap naging ganito na lang siya bigla? At wala pa ako ng mga panahong nagbago siya. May kakaibang nangyayari dito. At kailangan kong malaman yon. Ang ganda-ganda ko na talaga. Pinagkakaguluhan ako ng mga lalaki na dati dinadaan-daanan lang ako. Nirerespeto ako ng ibang tao dahil maganda at sexy ako. Sino mag-aakalang ang kagandahan at alindog kong ito ay galing sa 2 pirasong tela lamang? Nakakalungkot lang isipin na ang telang yun ay kapalit ang kaluluwa at katauhan ko. Pero pwede na rin basta maging masaya lang ako. Gagawin ko at isasakripisyo ko kahit ano. Sino ka? Bakit suot mo yung bikini ko? Bikini mo? Nahihibang ka ba? Hindi mo ba nakikitang ako ang nauna? Sa akin to. Sa akin! Kaya ikaw, hubarin mo yan! Hubarin mo! Hubarin mo yung bikining itim kung ayaw mo magaya sa akin! Pagsisisihan mo kapag nagaya ka sa akin! Hindi! Ayoko! Sa akin lang ang bikining itim! Hubarin mo! Hubarin mo! Huwag kang gagaya sa akin! Hubarin mo yan! Huwag mo nang gagamitin pang muli! Oh, gising ka na pala. Sorry, hinubaran na kita kasi nasukahan mo yung damit at undies mo kagabi. Hindi naman kita mabihisan dahil pagod na pagod ako. Hindi rin kita maibangon. Kaya kumot na lang muna. Nasaan ang bikini ko? Saan mo nilagay? Kinuha mo, ano? Yung suot mo bang ternong bikining itim? Nilaban ko muna. Pero may mga dala na akong underwear. Sabi mo kasi 'di ba nasira lahat ng undies mo? Teka, kukunin ko lang. Hindi! Ayoko ng iba! Yung bikining itim lang yung gusto ko. Kunin mo! Yun ang isusuot ko! Kunin mo! Ano? Nina, ano ba nangyayari sa'yo? Kunin mo na! Dalian mo! Ngayon na! Kailangan ko! Kailangan ko! Nina, anong kailangan mo? Bakit ganon? Hindi ko maalala. Hindi ko maalala kung anong sasabihin ko. Ano nangyayari? Bakit ako nakahubad dito sa kwarto? Ano nangyayari? Nina, huminahon ka. Tama na. Tama na. Sabi ni Soraya, nawawala na raw ako sa sarili. Isipin ko raw kung anong kakaibang nangyari sa akin habang wala siya para masolusyonan ang problema sa pabago-bago kong pagkatao. Ay, ang tanging naaalala ko lang na kakaibang nangyari sa akin ay ang pagsusuot ko ng bikining itim.
Kaya pakiramdam ko kailangan kong magpunta dito sa attic. Hindi ko alam kung sino yung babaeng nakikita ko sa panaginip ko, pero siguro may kinalaman siya sa lahat. Malas naman, oh. Napatid ako. Teka, may natapakan ako. Parang notebook. Wala naman to dati, ah. Ano to? Diary? Basahin ko nga muna. Diary ng isang nagngangalang Harry. Sa mga pagbabagong napansin ko sa anak kong si Lara, inakala kong natural lang ang mga yon dahil sa unti-unting pagtanda niya. Ngunit hindi pala. Ang anak kong dating mahiyain, simple, mapagkumbaba at tahimik lang na nagmamasid ay biglang naging palasagot, palabarkada at laging nais na napapaligiran ng mga lalaki. Nawala ang kasimplihan at kainosentihan niya at napalitan ng kamunduhan. Ilang linggo lang ang lumipas, tila natabunan ng panibagong pagkatao ang dating malambing at tahimik na si Lara. Sa bawat araw ay naramdaman kong palayo ng palayo ang aking anak. Hanggang sa isang umaga, bigla na lang siyang nawala na parang bula. At ang tanging nakita na lamang ay ang pares ng bikining itim na nakalagay sa isang kahon sa paanan ng kanyang kama. Hinanap ko ang aking anak, ngunit hindi ko na siya nakita pang muli. Sa galit ko, sinubukan kong sunugin ang bikini at kahon nito, ngunit bumabalik ito ng paulit-ulit dito sa lugar kung saan ito huling natagpuan. Kung totoo ang nakasulat, hindi regalong bikining itim upang tulungan akong gumanda at magkaroon ng kumpiyansa sa sarili. Isa tong sumpa. Sumpang kailangan kong takasan. Pero bago yun, gusto ko munang makita sa huling pagkakataon ng magandang si Nina. Magpapaalam muna ako sa kagandahan at kaseksihan ni Nina. Nina? Anong ibig sabihin ng narinig kong binasa mo mula sa diary? May kapangyarihan ang sinusuot mong bikini? Si Nina ang gusto kong gumawa ng flower arrangement ko. Ako rin eh. Bakit ba kasi ayaw niyong ilabas si Nina? Miss, alam ko maganda ka rin pero mas maganda at sexy si Nina. Namimiss ko na siya. Please naman, tuwagin niyo na para makagawa na ng bulaklak. Pwede ba? Alam kong the customer is always right. Pero may karapatan din ako magpaalis ng customer kapag sobrang irrational na ng request nyo. Magsilabas na nga kayo rito. Flower shop to. Huwag nyo gawing dating site. Labas! Labas! Grabe, sungit naman. Inggit siguro kay Nina na maganda at mas matangkad sa kanya. Oo nga, baka inggit lang. Naungusan kasi ang ganda niya. Sayang na babae to, insecure. Labas na! Sabi ko naman kasi sa'yo, ako na lang kakausap. Bakit kasi ang sungit-sungit mo? Ayan, eto. Panoorin mo yung video na kuha ni Aldrin. Muntikan ka lang mag-ahasa dahil sa pinagkagagawa mo. Tapos ngayon gusto mo pang magkita kayo ng mga lalaking yun? Para sabihin ko sa'yo, alam kong may mga asawa na yung mga yon dahil nag-order na sila dati ng bulaklak dito. Wedding anniversary ang nakalagay. Kung gusto mong sugurin ka ng mga asawa nila at pagbintangang kabit, huwag mo akong idamay. Pakialam ko naman sa kanila. Wala naman akong ginagawang masama, ah. Kasalanan ko ba kung bakit naaakit sila sa kagandahan ko? Kapag hindi ka pa tumigil, itatali na talaga kita at hindi na kita palalabasin ulit dito. Galit ka lang kasi sabi nila, inggit ka sa akin. Ewan ko talaga sa'yo! Nina, okay ka lang? At teka, Soraya, namumula ka ata sa galit. Nag-aaway ba kayo? Nina, umuwi ka na. Kailangan mo nang isauli ang suot mo. Kapag hindi pa, magagaya ka sa nabasa mo sa diary. Maglalaho ka rin na parang bula, kaya tigilan mo na yan, please! That's easy for you to say dahil maganda ka, sexy! Lahat ng tao gusto ka makita at makausap. E paano naman ako? Kapag nawala ang alindugong to, magiging invisible na naman ako. Hindi na naman ako mapapansin. Parang wala na naman ako. Kailangan ko ng mahika ng bikining itim para mapansin at maging visible sa paningin ng ibang tao. Ay, naku, mali ka, Nina.
Hindi totoo yan. Nandito ako, oh. Nakikita kita bilang totoong ikaw. Hindi dahil sa panglabas na anyo o sa kung ano pa man. Nina, gusto kita. Gusto kita. Unang kita ko pa lang sa'yo. Gusto na kita kaya sana huwag mo isipin na kailangan mo magbago para magustuhan ka ng iba. Dahil lang totoong ikaw. Sapat na. Nina, mahal kita. Aldrin. Aldrin, baka mapabayaan mo yung hardware niyo dahil mas madalas ka pa rito kaysa sa pagtao mo doon. Hindi, okay lang to. Nandun naman si tatay. Kaya na niya yun, saka kasama niya naman si Papa Jimmy. Eh di sana all na lang talaga. Kulang na lang sa inyo wedding march. Parang pinagbuklod na yung mga pamilya niyo eh. Ikaw, Aldrin, halos sa bahay ka na nakatira. Yung spare na kwarto, inangkin mo na. Grabe ka makabantay sa lakay kay Nina. Ha? Mabuti na yung consistent. Di ba, love? Oo naman. Han, sigurado ka ba na okay lang na nandito ka palagi? Oo naman, love. Walang pagtutulong kahit na sino sa pag-iibigan natin dalawa. Supportive pa nga sila eh. Nako, ako tutol ako kasi naiinggit ako. O siya, alis na ako at hinihintay ako nila mama sa Cebu dahil birthday ni kuya. Okay, buti naman para tahimik na dito. Aba! Joke lang. Han, teka, pupunta lang ako sa washroom ha. Soraya, kumusta na lang sa mga tita at tito at kay Kuya Mark? Okay. Hoy, Aldrin, bantayan mo yung si Nina ha. Huwag mong paakyatin ng atik. Malapit naman nang maibenta yung bahay. Dito sa bayan ng lilipatan natin, mawawala din sa landas ng pinsan ko yung tukso at sumpa ng bikining itim na yan. Eh, sa tingin ko naman, hindi na niya kailangan ng bikining itim na yun. May mga pagkakataong nagiging assertive na siya, confident at hindi mahihain. Lalo na kapag kaming dalawa magkasama. Baka lang naman, may ilang katangian na natili. Kailangan na sigurong bantayan mabuti si Nina. Pero don't worry. Ako nang bahala. Okay, sige. O basta, bahala ka na. Han, umalis na ba? Oo, love. Ilock mo na yung pinto. Oh, sige, May sige. surprise ako sa'yo eh. Heto. Love, ang suot mo, bakit ganyan? Eh di hubarin mo kung ayaw mo tong suot ko. Ano ba mas gusto mo? Itong pula? O yung bikining itim? Kahit anong kulay, wag lang itim. Mga kapatid, kung ayaw nyo pong mabulok, patuloy pong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, at entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, pati na rin sa podcast namin at sundan kami sa Facebook, sa Instagram, X, at TikTok sa @TrueNetworkPH. Bisitahin ang aming website, bagong-bago, sariwang-sariwa, truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo, tunay at tapat.